Ang China noong Lunes ay naglunsad ng mga bagong military drills sa baybayin ng Taiwan at ito ay sinasabing isang parusa para sa isang talumpating isinagawa ng Pangulo ng Taiwan na si William Lai kung saan siya ay nangakong lalaban sa annexation o encroachment sa kanilang soberanya. Inaangkin ng China ang self-governing na isla ng Taiwan bilang sarili nito at ang Pangulo nitong si Xi Jinping ay nangakong kukunin ito sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Ayon sa Taiwan, nakadetect ito ng 34 na mga sasakyang pangdagat at 125 aircraft na naka-formation sa paligid ng isla noong Lunes. Ang mga mapa na inilathala ng Chinese state media ay nagpahiwatig na ang mga puwersa nito ay nakaposisyon sa buong isla. Sinabi nito noong Lunes na matagumpay nitong natapos ang mga pagsasanay. Ang militar ng China na kilala bilang People's Liberation Army ay nagsabi na ang mga pagsasanay ay kinabibilangan ng lahat ng mga wings ng hukbo at idinisenyo upang isimulate ang pag-atake sa Taiwan sa pamamagitan ng kalupaan, karagatan at panghimpapawid. Ayon kay Senior Captain Li Shi, ang tagapagsalita ng PLA Eastern Theater Command, ang mga pagsasanay daw ng mga Integrated Joint Operation Capabilities ay subok na ng mga troops nito. Samantala, ang mga paliparan at daungan ng Taiwan ay nagpapatuloy sa normal nitong gawain. Batay naman sa isang naunang pahayag mula sa Taiwanese Defense Ministry, kinundena nito ang hakbang ng mga Chino at sinabing ang prioridad nito ay upang maiwasan ang mga direktang pag-aaway na maaaring magpalala pa ng standoff. Dagdag pa nito, ang mga nasa labas na isla ay inilagay naman sa high alert. Kinumpirma naman ng Foreign Ministry ng China na ito ay nag-simulate ng mga military assaults at mga port blockade. Inilarawan din nito ang independence ng Taiwan bilang incompatible sa kapayapaan sa rehiyon. Sa isang post ng Chinese Coast Guard sa Weibo account nito, kalaunan ay nabanggit na ang ruta ng mga pagpapatrol ay nasa hugis puso. Ang China ay nagdaos ng ilang pangunahing military drills sa baybayin ng Taiwan mula pa noong 2022 at ang mga fighter jet nito ay regular na pumapasok sa airspace ng Taiwan. Samantala, sa gera sa pagitan ng Israel at Iran, sinasabi ng mga analysis military na ang tanging bomba na may kakayahang tumagos sa mga target ng Iran ay ang GBU-57A B Massive Ordnance Penetrator na gawa sa US. Kulang ang Israel ng kakayahan upang magdulot ng major damage sa mga nuclear site ng Iran ng mag-isa. Ngunit ang escalation of the conflict ay maaaring lead sa US participation sa mga pag-atake sa Iran, paniniwala ng mga analysts. Nagbanta ang mga Israeli officials na aatakihin ang mga nuclear asset ng Tehran kasunod ng aftermath of Iran's unprecedented missile attack sa Israel last week na ang mga oil facilities at mga target ng militar ay sinasabing under consideration din. Walang mas magandang panahon upang atakehin ang Iran's nuclear program at regime, sabi ng former Prime Minister Naftali Bennett noong Martes, na inaangkin na ang Israel ay may katuwiran upang gawin ito kasunod ng missile attack at greater freedom to strike with Iran's allies, Hamas at Hezbollah na humina. Ngunit naniniwala ang mga military specialists na ang Iran's heavily fortified network of nuclear facilities ay hamon sa mga kakayahan ng Israel. Ang isang assessment mula sa Bulletin of the Atomic Scientists, isang covering nuclear issues, ay nagsabi, ang Iranian nuclear complex ay masyadong dispersed, ang mga key facilities ay masyadong matibay, at ang nuclear expertise ay masyadong consolidated upang ma-eliminate sa pamamagitan ng limited military strikes. Ang isang Israeli attack ay maaari ring magdulot ng pag-accelerate ng Iran patungo sa isang nuclear bomb, dagdag ng authors. At upang ituloy ang layuning ito sa dispersed at undisclosed locations na ginagawang challenging ang military targeting. Habang ang Iran ay considered na nuclear threshold state na may potential na makagawa ng bomba sa loob ng 1 taon,
Ayon sa isang recent US assessment, ang regime ay hindi pa nagsimulang mag-weaponize ng kanilang nuclear program. Si Michael Mulroy, former senior US Defense Department official at security analyst, ay naniniwala na kakailanganin ng Israel ang tulong ng US upang magdulot ng significant damage sa mga pangunahing site tulad ng underground enrichment plant sa Fordow. Samantala, sa gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, noong unang beses na tines ang nuclear-capable intercontinental ballistic missile ng Russia na tinawag nilang Satan II noong 2022, sinabi ni President Vladimir Putin na ito ay isang tunay na kakaibang sandata na magpapaisip ng 2 beses sa mga bansang nagbabanta sa Russia. Ipinagmamalaki rin niya na ang missile na ito ay may pinakamataas na tactical at technical characteristics at wala raw katulad sa buong mundo. Fast forward tayo sa 2024. Mukhang ang talagang kakaiba lang sa Satan II ay ang kakayahan nitong mag-self-destruct bago pa man ito makaalis sa launchpad. Para bang pati ang missile ay nagsasawa na rin kay Putin. Ang epic fail na test na ito ay hindi nagpadala ng shockwaves sa buong mundo tulad ng inaasahan ni Putin, kundi diretso sa muka ng kanyang pamahalaang puno ng overhype na pahayag. Paano nga ba nag-fail ng ganito ka-spectacular ang isang sandatang tinaguriang mighty weapon of mass embarrassment? At paano natin ito nalaman, gayong mahilig ang Kremlin na itago ang kanilang mga sablay? At ngayon, si Ukraine, aka David na mismo ang nagiging invader sa Kursk region ng Russia, halos araw-araw na ginagawang katawa-tawa si Goliath. Habang ginagawa yan ng Ukraine, sina Putin naman at ang kanyang mga tauhan, abala sa paglalaro ng missile launch bingo. Ang wannabe nuclear test na ito ay desperadong taktika ni Putin para iligtas ang reputasyon ng Russia sa pamamagitan ng pananakot. Dati, tinuturing silang may pangalawang pinakamalakas na military sa buong mundo. Ngayon, nagiging laughingstock na lang sila sa Ukrainian battlefield. Natatalo at nababastos sa bawat laban simula pa nang magsimula ang invasion. Kaya todo piga si Putin at ang kanyang mga alipores para magmukhang hindi sila talo, kahit pa parang nalalagas na lang ang mga sundalo nila. Yung mga tank na pinagmamalaki nilang malakas, nadudurog lang sa Bradley fighting vehicles na parang glorified battle taxis. At yung dating makapangyarihang Black Sea Fleet nila, tinalo na ng isang bansang wala namang sariling navy. Ang natitirang huling yabang ni Putin ay ang kanilang nuclear arsenal. At seryoso niyang tinodo ito. Una, inanunsyo niya na hindi nasasali ang Russia sa Nuclear Arms Pact na tinatawag na New START Treaty. Noong February 2023 pa ito. Ang kasunduang ito, ang huling Nuclear Arms Control Pact sa pagitan ng Russia at US, ay nilikha para limitahan ang bilang ng nuclear warheads na pwedeng pagmamay-ari ng bawat bansa. Isang simbolo ito ng katatagan at pagpipigil sa gitna ng isang mundo na nagiging mas magulo. Pero dahil lumalaban na sa kanya ang sitwasyon, binasura ni Putin ang kasunduan para magmukhang malakas at para manakot ng kanyang mga kalaban. Dito niya unang inihayag na muling magtetest ang Russia ng nuclear weapons dahil daw ginagawa rin ito ng US. At ginawa nga ng US ang kanilang test launch ng Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, noong September 2023. Pero ang pinagkaiba, ang US ay talagang na-launch ang missile nila. Umabot pa ang re-entry vehicle ng ICBM nila sa distansyang humigit kumulang 4,200 miles papunta sa Kwajalein Atoll sa Marshall Islands. Laking inggit ng Russia. Nagbakasakali rin sila na kaya nilang tapatan o higitan ang tagumpay ng US. Kaya naman inanunsyo ni Sergei Karakayev, ang commander ng Strategic Missile Forces ng Russian Federation, na magtitest sila ng 7 ICBM sa 2024. Ang resulta ng mga tests na ito ay deserving na ng sarili nilang video. Pero para dito, pag-usapan natin kung paano sinubukan ni Putin at ng kanyang mga tauhan na ipakita ang kapangyarihan ng kanilang nuclear arsenal. Alam nating nauwi ito sa malaking kahihiyan, kaya mas nakakaaliw tingnan ang mga pagbabanta nila.
Noong June 2024, nag-host si Putin ng isang bihirang press conference kasama ang mga editor ng international media outlets. Doon, muling nagbanta si Putin na gagamit ng nuclear weapons at nagbigay pa ng dahilan kung bakit. Sabi niya, "We have a nuclear doctrine. If someone's actions threaten our sovereignty and territorial integrity, we consider it possible for us to use all means at our disposal." Noong 2022, buong yabang niyang sinabing hindi siya nagbibiro. Pero ngayon, parang nag-tone down na si Putin. Marahil dahil napatunayan ng mga pangyayari na bluff lang pala siya. Ang pinakahuling dahilan ng kanyang pagbabanta ay ang pagtanggap ng Ukraine ng permiso para atakehin ang Russian soil gamit ang Western supplied weapons. Isa ito sa mga daang beses na niyang red line na sinabi, pero patuloy lang na umaabante ang Ukraine, binabasura ang mga babala niya. Sunod na nagbanta ng nuclear annihilation at nagpapakalat ng hype ay si Dmitry Medvedev, ang Deputy Secretary ng Russian Security Council at parang clown prince ng Kremlin. Noong September 2024, nagpost si Medvedev sa Telegram ng pagbabanta na gawing isang malaking blot ng molten gray mess ang Kyiv. Kahit na nakakatuwa sana kung buong mensahe niya ang babasahin, kukunin na lang natin ang buod para hindi na tayo masiraan ng ulo. Sinimulan ni Medvedev ang kanyang mensahe sa pagsasabi kung paano nakikita ng Western world ang mga pagbabanta ng Russia sa nuclear annihilation. Sabi niya, naniniwala ang West na hindi tatawid sa linya ang mga Ruso at gusto lang nilang takutin ang West. At saka, sino ba ang nangangailangan ng apocalypse? Dagdag pa niya. Parang nagkaroon pa ng kaunting katinuan si Medvedev nang sabihin niyang ang nuclear conflict ay isang napakasamang kwento na may masamang kahihinatnan at ang nuclear response ay isang napakakomplikadong desisyon na may hindi na mababalik ang epekto. Pagkatapos ng sandaling tila may katinuan siya, biglang balik si Medvedev sa usual niyang estilo. Sinabi niya na ang mga pompous Anglo-Saxon dimwits daw ay hindi makapag-admit na pwedeng sumabog ang pasensya ng Russia. Sa dulo, sinabi niya na mangyayari at mangyayari ang dapat mangyari. Na parang pahiwatig ng isang malaking disaster na parang pinakamasamang pangyayari sa lugar kung saan dati nakatayo ang Kyiv. Sa dulo ng kanyang mensahe, nagbitaw pa siya ng isang English expletive para magbigay diin. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na ang sagot ng US Department of State ay isang maikling mensahe lang. Alam na namin kung gaano kaabsurdo ang mga pahayag ni Medvedev. Hindi na namin siya dapat seryosohin. Ang huling bahagi ng kanilang propaganda ay nagmula kay Sergey Lavrov, ang Minister of Foreign Affairs ng Russia at master ng misdirection ng Kremlin. Ilang araw bago sumabog ang Satan II missile, nagbitiw ng matinding babala si Lavrov sa West. Sinasabing ang Moscow ay handang-handa sa full combat readiness ng kanilang nuclear arsenal. Sa kanyang speech na parang hinango sa isang B-movie script, sinabi ni Lavrov na inaasahan namin na ang aming mga pahayag ay naririnig ng mga matatalinong tao sa decision-making positions. Dagdag pa niya na sigurado siyang naiintindihan ng mga decision makers kung ano ang pinapahiwatig ng Kremlin dahil wala namang may gustong mangyari ang isang nuclear war. Sa halip na manakot, naging malinaw na ang plano ay nakatakdang mauwi sa kapalpakan. Habang pinapapoetic ni Lavrov ang mga armas ng Russia na di umano'y magdudulot ng malalang kahihinatnan para sa mga kalaban, ang tanging nagawa niya ay gawing mas nakakatawa ang epic fail ng susunod na missile launch attempt. Ngayon, pag-usapan na natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa araw na iyon ng September. Ayon kay Pavel Podvig, isang analyst na namumuno sa Russian Nuclear Forces Research Project, ang test launch ng Satan II ay malamang naganap noong September 9, 2024. Nakuha ni Podvig ang impormasyon batay sa isang Notice to Air Missions, NOTAM, na inilabas para sa mga piloto sa lugar noong September 17 at kinansila noong September 19. In-inform ng NOTAM notification ang mga piloto tungkol sa mga posibleng panganib sa paligid. Mukhang nag-set up ang Russian military ng no-fly zone para sa kanilang missile test.
para siguraduhin na walang hahadlang sa kanilang grand display ng firepower. Gaganapin sana ito sa Plesetsk Cosmodrome sa Arkhangelsk region, nasa 500 miles hilaga ng Moscow at 250 miles sa silangan ng Finland's border. Ayon dito, tinatayang ang invasion ay nagdulot ng displacement ng pagitan ng 120,000 at 200,000 na residente ng rehiyon, kung saan nagtagumpay ang Ukraine na sakupin ang mga dosenang nayon at dahan-dahang umusad patungo sa administratibong sentro ng Kursk. 3 linggo pagkatapos ng pagsalakay, ang tugon ng Russia ay nananatiling hindi tiyak. Sa kabuuan, patuloy na binabaliwala ng Russia ang epekto ng Kursk incursion sa aktwal na progreso ng digmaan. Pero ang nangyari lang, naging background ito para sa isa na namang epic fail ng Russia, ngayon kasama ang RS-28 Sarmat, aka Satan II. Bago pa tuluyang maging bahagi ng military bloopers, kilalanin natin ang missile na ito. Ang RS-28 Sarmat ay isang 3-stage, silo-based, liquid-fueled ICBM na ginawa para palitan ang lumang Soviet-era R-36M. Sa haba nitong 115.8 feet at diameter na halos 10 feet, ang Satan II ay may launch weight na nasa 460,000 pounds at range na 11,000 miles. Enough para targetin ang kahit anong lugar sa US o Europe. Kung sakali lang na mag-launch ito, dahil hanggang ngayon, grounded pa rin ito. Pero honestly, mas okay na rin para sa lahat dahil kaya nitong magdala ng 10 tons ng payload. Kaya nitong magdala ng iba't ibang warheads, kabilang na ang hypersonic glide vehicles at nuclear warheads. Ang versatility ng RS-28 ang isa sa mga dahilan kung bakit ito mahalaga sa defense strategy ng Russia. Ito ay kabilang sa 6 na strategic weapons na ina-unveil ni Putin noong 2018. Pero sa kabila ng pagiging bago at high-tech nito, noong September 19, 2024, imbes na mag-launch, nanatili lang ito sa lupa at nagresulta sa epic fail na test. Ayon kay Podvig, ang missile ay sumabog habang dinidefuel, nag-iwan ng malaking crater sa lupa. Una itong nakita sa social media ng analyst na si Atatmen MYRC1 at kinumpirma ng iba't ibang news outlets. Ang RS-28 ay loaded ng fuel para abutin ang layo ng 11,000 miles. Kaya kapag nagkaroon ng problema, malaking pagsabog ang kasunod. Mabuti na lang, walang nuclear warheads ang missile sa test na ito. Dummy warheads lang para sa data analysis. Ayon kay Timothy Wright mula sa International Institute for Strategic Studies, ang pagdetonate ng missile ay dahil sa malfunction ng first stage ng missile. Kaya naman, hindi ito nakapag-launch at nag-explode na lang sa launch site. Karaniwan sa mga missile tests, laging present ang NATO's Cobra Ball reconnaissance aircraft para bantayan ang launch. Pero sa pagkakataong ito, wala sila. Ibig sabihin, hindi nag-take off ang missile. Paano nga ba nalaman ang lahat ng ito kung hindi naman ikakalat ng Russia ang kanilang epic fail? Dito pumapasok ang open source intelligence. Gamit ang satellite imagery mula sa Planet Labs, nakita ang malaking pagkakaiba sa launch site noong September 21, 2024 kumpara sa nakaraang July 10. Kitang-kita ang 200-foot wide crater, patunay ng epic fail na launch. Actually, hindi na nakakagulat ang mga failures ng RS-28 since ang unang test flight nito noong 2022, puro epic fails na ang sumunod. Noong February 2023, bago pa bisitahin ni President Joe Biden ang Kiev, sumubok ang Russia na mag-test ulit ng Sarmat missile pero flop na naman ito. Ayon sa Sirena, isang independent news outlet, nahulog ang Sarmat missile after takeoff. Nagpatuloy pa rin ang Russia sa mga tests nito kahit na sunod-sunod ang mga failures. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nagagawang maayos ang central control system ng missile. Fast forward to October 2023 at epic fail na naman ang Sarmat missile dahil sa problema sa telemetry system. Ayon sa Sirena, human error ang dahilan. Noong November 2023, bumagsak ang Sarmat 77 seconds matapos mag-launch 186 miles mula sa launch site, pero wala pa ring malinaw na paliwanag kung ano ang nangyari. Sa dami ng sablay ng cutting edge,
na missile na ito, parang mas magaling pa itong maghukay ng crater kaysa mag-launch. Pero kahit ganito ang track record, noong September 2023, pumasok pa rin ito sa operational service bilang world's longest range at most powerful ICBM system, kahit sa papel lang. Ayon kay Nikolai Sokov, dating Russian at Soviet arms control official, malamang ipagpapatuloy pa rin ng Moscow ang Sarmat program. Kahit sa kabila ng sunod-sunod na epic fails, hindi nila titigilan ang programang ito. Samantala, tikom naman ang Kremlin tungkol sa issue. Nang tanungin si Dmitry Peskov, spokesman ng Kremlin, tungkol sa insidente, umiwas ito sa sagot at ipinasa ang tanong sa Russian Ministry of Defense na hindi rin nagbigay ng komento. Hindi lang Sarmat ang epic fail. Noong June 30, 2023, sumablay din ang Poseidon torpedo test ng Russia. Itong nuclear-capable underwater torpedo ay tinawag na Status 6 Oceanic Multipurpose System, isa sa mga weapons na inannounce ni Putin noong 2018. Pero sa test, nahulog lang ito sa silo at lumubog dahil sa faulty sensor. Pagkatapos ng fiasco na ito, mukhang nayanig ang Russia kaya na-postpone ang susunod na test. Noong October 25, 2023, isa pang palpak na test ang nangyari habang si Putin mismo ang dapat mag-observe ng presidential launches. Bagaman sinabi ng Kremlin na successful ito, inireport ng Sirena na bumagsak ang RS-24 Yars missile habang nasa second phase ng flight at nakansila naman ang RS-M56 Bulava missile. Ang RS-24 Yars ay isang thermonuclear-armed ICBM na may range na 6,525 miles at ang RS-M56 Bulava ay submarine-launched ballistic missile na may range na 5,150 miles. Kahit sa dami ng kapalpakan, tila business as usual pa rin para kay Putin. Threats, propaganda at deflection. Abala siya ngayon sa pagpigil sa UK na payagan ng Ukraine gumamit ng British-made Storm Shadow long-range missiles laban sa Russia. Matapos pumalpak sa paghadlang sa US na nagsupply ng ATACMS missiles sa Ukraine, naglabas si Putin ng babala sa West. Noong September 25, pagkatapos ng epic fail na missile test, inanunsyo ni Putin ang pag-update ng nuclear doctrine ng Russia. Sinabi niya na anumang aggression laban sa Russia ng non-nuclear state na suportado ng nuclear power ay ituturing na joint attack sa Russia. Inilahad ni Putin ang mga kondisyon kung kailan gagamit ng nuclear weapons, lalo na kung may malakihang atake gamit ang missiles, aircraft o drones. Kapag ang Russia o ang kaalyado nitong Belarus ay inatake, posibleng gamitin ang nuclear weapons bilang tugon. Sa dami ng mental gymnastics ni Putin, parang justified pa rin sa kanya ang mga agresibong hakbang na ginagawa niya. Habang tuloy-tuloy ang missile failures ng Russia, abala siya sa pag-iwas sa issue sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa Western supplied weapons. Ayon kay Putin, hindi raw kaya ng Ukraine gamitin ang advanced weapons na ito nang walang tulong ng NATO, kaya't kung gagamitin ang long-range weapons, parang direct involvement na raw ito ng NATO na ituturing niyang act of war laban sa Russia. Pilit niyang pinalalabas na ang NATO involvement ay parang deklarasyon ng digmaan laban sa Russia. Pero sa totoo lang, tila distraction lang ito mula sa sunod-sunod na military failures sa lupa. Kung ang missiles niya ay sumasabog sa sariling bakuran, hindi nakakagulat na gusto niyang pagtakpan ang mga ito. Pero ano sa tingin mo? May punto ba si Putin sa kanyang mga pahayag tungkol sa kakayahan ng Ukraine na gamitin ang Western weapons? At anong masasabi mo sa mga epic fails ng Sarmat missile? Paano kaya nito maapektuhan ang nuclear strategy ng Russia? At higit sa lahat, hanggang saan ang kayang tiisin ni Putin bago niya isiping magpalit ng karir? Iwan ang mga sagot nyo sa comments section below. Ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo.